Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Story time. Papasok ako sa trabaho nang makasalubong ko si Alex Calleja kasama ang iba pang members ng The Comedy Crew na si Israel Buenaobra, Victor Obera at Marlon Tapalord. Niyaya nila akong pumunta sa Singapore para sa isang stand-up comedy show. Sabi ni Alex ay meron daw siyang extra plane ticket at ako ang napili niyang isama. Sabi ko naman ay sakto dahil dala ko yung passport ko at may bitbit akong maleta. Kaya pumunta na kami sa airport dahil baka maiwan kami ng eroplano. Ang flight nga palang ito ay sagot ng Cebu Pacific. Dahil pag bumiyahe ka sa Cebu, packed ang flight mo ay pack na pack. At dahil nga naihabol lang ang ticket ko ay nagpalakpakan sila nung nakasakay ako ng eroplano. Kinabahan daw kasi sila na baka kung kailan pasakay na ng eroplano ay tsaka ako hinabol ng immigration. Ilang minuto lang ay lumipad na rin ang eroplano at pagkalipas na mahigit 3 oras ay lumapag na kami sa Singapore. At dahil first time ko dito ay hindi ko napansin na immigration na pala yung papasukin namin. Video pa ako ng video. Nasita tuloy ako ng guard at pinadelete yung file. Syempre dinilit ko, ayoko makulong. Bago kami lumabas sa exit ay hindi ko alam kung ako o yung buhok ko ang may kasalanan dahil na random check pa kami. Pero wala naman nakita sa bagahe namin kaya dire-diretso lang. At sa labasan ngang ito ay dito kami sinundo ng shuttle papunta sa accommodation. At ang sumagot nga pala ng pag-i-stayan namin sa mga susunod na araw ay ang Resorts World Sentosa. Maraming hotel sa lugar na to pero ang naibigay sa aming accommodation ay sa Hotel Aura. Medyo maaga pa kaya nag-iwan lang muna kami ng mga gamit at dumiretso dito sa Super Kitchen Chili Pan Me. Isa raw to sa mga paboritong kainan ni Alex sa Singapore at gusto niya matikman rin namin. At dahil Pinoy ako ay nagbitbit na ako ng mga tubig galing sa hotel kahit hindi pa kami nakaka-check-in. Unang sinerve nga pala sa amin ay ang mga inumin na in-order namin. Nakalimutan ko ng title ng ininom ko pero masarap siya. Kung pupunta kayo dito at gusto nyong tikman ay ipakita nyo lang ang video na ito sa crew at tanong nyo kung anong title. Murder din sila ng gulay, ng sabaw at iba pa pero ito ang main event. Isa raw itong Malaysian dish at kung ikukumpara ko sa Pinas ay meron tayong version nito ang pansit batil patong pero mas masarap ang chili pan mi kasi ito yung kinakain ko ngayon. Pagkatapos namin kumain ay bumalik na kami sa hotel para mag-check-in. 2 kwarto ang binigay kay Alex at ito ang isa. Yung kabilang kwarto naman ay pareho lang din. Bukod nga pala sa kwarto ay sagot din ng Resorts World Sentosa ang itinerary namin sa mga susunod na araw. Nasaktuhan pa pala namin na magcha-Chinese New Year nung nagpunta kami dito. Kung ayaw nyo maniwala ay ito ang tugtog nila. Pagkatapos naming mag-sound trip ay dumiretso na kami sa first stop ng aming itinerary at dito yan sa Adventure Cove Water Park na nasa loob lang din ng Resorts World Sentosa. Konting lakad lang namin ay may nakita kaming free ice cream at syempre hindi namin pinalagpas ang pagkakataon. Habang kumakain ng ice cream ay naglakad-lakad na kami at pumunta sa mga attractions tulad nitong Riptide Lounge na parang bat cave, Marine Mammal Habitat na mayroong mga dolphins at meron ding lazy river na pwede kang magpaanod kung tinatamad kang lumangoy. Syempre meron din silang souvenir shop sa loob. Pagkalabas namin sa water park ay nag-ikot-ikot ulit kami. Pinasok din namin ang Harry Potter Visions of Magic pero sa susunod na araw pa yun kaya sa susunod na video din makikita. Nang napagod na kami paglalakad ay oras na para sa aming early dinner. Kasama nga pala to sa itinerary at dito kami kumain sa Soy Social. Sa ganda ng lugar at sarap ng pagkain ay parang gusto ko mag-ASMR. Eto na, susubukan ko lang. Para sa starter na iserve sa amin ang Muping Grilled Australian Pork Skewers with Tamarind Chili Sauce. Bago ko makalimutan, ang Soy Social ay nagsaserve ng authentic Thai cuisines. Kaya ang inumin namin ay authentic Thai milk tea. Sinunod naman ang Yam Som O. Ito ay crispy softshell crab, zesty pomelo with chili jam dressing. Ewan ko na lang talaga kung hindi ka pagganahan kumain sa mga starters na to. Punta naman tayo sa main dish. Para sa soup, ito ang Tom Kagay. Meron itong kampong chicken with coconut galangal broth. Ang pinaka nagustuhan namin, ang Cow Pad Po. Premium jumbo lamb crab fried rice with spring onion. Para sa final dish, mawawala ba naman ang dessert? Khao Niao Mam Wang. Gawa sa sweet sticky rice, mango at coconut sauce. O siya, tama na ang ASMR dahil nahihirapan na ako. At baka akala nyo, imbento ko lang yung mga sinasabi ko kanina. Andito ang listahan ng mga kinain namin. Maraming salamat sa Soy Social para sa napakasarap na dinner. Pagkatapos mag-dinner ay kasama rin sa itinerary namin ang uminom dito sa Horatio. Napakagandang bar, sobrang intimate at masasarap ang mga inumin. Minsan nga pala ay may mga pa-event sila dito. Kaya kung gusto mo mag-chill na may konting activities, lalong-lalo na kung single ka, ay tamang-tama ang Horatio para sa'yo. Special thanks nga pala sa mga kabayan na nag-accommodate sa amin. Kay Miss Jessica sa Soy Social at kay Sir Kim dito sa Horatio at sa kabayang barista na nag-prepare ng drinks namin na si Sir Jonas. Matagal na nga pala akong hindi umiinom ng alak kaya pinag-prepare pa nila ako ng non-alcoholic drink. Masarap ang drink na to, nakalimutan ko lang ang title. At isa pa, kalalaking tao, dito nakalagay ang inumin, Badi. Nang nasolve na sa pag-inom ay dito na natapos ang unang gabi namin dito sa Singapore. Abangan nyo sa mga susunod na video kung saan padadalhin ng stand-up comedy ang The Comedy Crew. Hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood!